Praise the Lord! Amen! Napaka-special ang araw na to. Again, sa lahat ng mga may tatay, sabihin nyo, Happy Father's Day. Sa lahat ng Happy Father's Day! Happy Father's Day! Sige, pwede na ako po. Kailangan pang magkaroon ng Father's Day para masabing Happy Father's Day. Okay, kita ko kayong lahat ngayon. Ang gaganda nyo. Bago ako mag-umpisa, medyo magbibigay muna ako ng konting sa sarili ko kwento. Bagong-bago lang ito, magabi lang. O kanina madaling araw, hindi ko alam. Sapagkat Father's Day ngayon, isa ako sa masaya, isa ako sa pinakamasayang anak ngayong araw na to. Sapagkat Father's Day. Praise the Lord! Amen! Without our fathers, without them, wala tayo. Isa pang palakpak para sa ating mga ama. Medyo ngingiti muna ako, ha? Masaya ako. Ba't wala yung tatay ko, wala ako. Wala ako dito. Wala ako dito para magpagamit sa Diyos. Pero huwag natin kalilimutan, bagamat nandiyan ang ating mga tatay, kung wala ang isa at nag-iisa nating tatay lahat, wala ang iba kundi ang ating Panginoon. Praise the Lord! Amen! Ang totoo, hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa sapagkat napakaraming mensahe. Napakaraming mabuting balita para sa ating lahat. Praise the Lord! Amen! Buhay na nakalulugod sa Diyos, ang pagparito ng Panginoon at ang pagiging handa sa pagdating ng Panginoon. Kaya tayo, dapat mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At kapag tayo namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, ay tiyak na malulugod sa atin ang Diyos.
So yun ang nabasa ngayon ayon sa salita ng Diyos, buhay na nakalulugod sa Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos, kaya tayo narito, tayo tinawag ayon sa kanyang panukala, sa ating ikabubuti, kasama natin ang Diyos na gumagawa, sapagkat mahal natin ang Diyos. Praise the Lord! Amen! Wala tayong lahat dito. Ibig lamang sabihin niya na tayong lahat na narito ay nagmamahal sa Diyos. Bagamat hindi natin alam kung ano nga ba at papaano nga ba ang tunay na pagmamahal para sa Diyos. Iba kasi ang pagmamahal sa tao at iba ang pagmamahal sa Diyos. Bagamat tayo gumagawa para sa tao, para sa Diyos, sapagkat ano nga ang sabi ng Diyos, ang ating ginagawa sa ating kapwa-tao ay ginagawa na rin natin sa Diyos. Pero huwag natin kalilimutan ang unang-unang pinakamahalagang utos ay ano? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong kalakasan, ng buong kaluluwa. Praise the Lord! Amen! At ang pangalawang utos ay ano? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ang dalawang yun ay magkaiba. Una, higit sa lahat ang Diyos. Kaya sa ano pa man, kadahilanan na hindi maunawaan ng mga tao, paano mo iibigin ang buong puso, buong isip, buong kaluluwa ang Diyos? Paano? Pag sinabing buo, sa buong araw na yan, dapat ay buo, hindi mawawaglit ang Diyos sa isip mo. Na kahit naglalaba ka, kahit nagmamaneho ka, kahit nag-aalaga ka ng bata, ang Diyos ay nandyan sa mga gawain mong yan para hindi mawaglit ang Diyos. Yan ang hindi alam ng napakaraming tao. Unang-unang napakalagang utos, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, iibigin ang Diyos. Yan ang kalungkot isipin kapag ang mga taong nagmamahal sa Diyos ay para bagang wala ng panahon sa pamilya. Ang iniisip ng mga kapamilya ay ano ba yan? Anong klase bang simbahan yan? Anong klase ba yan? Bakit wala na kayong panahon dito? Bakit nandyan na lamang kayo? Pero huwag natin kalilimutan ano nga ba at papaano natin masasabi at may sasakatuparan. Ang unang-unang utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kalakasan, buong kaluluwa. Praise the Lord! Amen! Ang kanyang mga salita. Kaya napakahirap unawain ng utos ng Diyos. Kaya maraming mga palapanagay, maraming kaisipan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Ano man ang sabihin ng mundo, basta ang nasa puso nyo ay ang Diyos, at hinahanap nyo ang Diyos, go kayo. Praise the Lord! Amen! Napagkat ako ang unang halimbawa, kung hindi ko hinanap ang Diyos. Sa gitna ng ulanang yan, ay nasubukan kong i-worship ang Diyos nang walang matirang tuyo sa aking katawan. Sa gitna ng malakas na ulan, sa magdamag ako'y nandoon sa gawain niyo na aking nasumpungan noong panahong una na ako'y wala pa dito. Wino-worship namin ang Diyos sa gitna ng ulanan sa magdamag. Walang tuyong bahagi ang aking katawan, lahat ay basa sa magdamag. Pero pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi. Never ako nagkasakit. Praise the Lord, amen. Kung papaano ako ay tinawag at kinatagpo ng Diyos para gamitin ngayon. Ito'y hindi isang biro, ito'y hindi isang panaginip. At hindi ko ito ginastusan.
para marating ko itong pinatatayuan ko. Ako'y kagaya nyo rin na naganap sa Diyos. Ako'y kagaya nyo rin na naimbitahan sa gawain ng Diyos. Ako'y isa rin sa mga kagaya ninyo na pinagbibigyan ng aking mga mahal sa buhay. Na bakit pupunta ka dyan? May bagyo. Magkakasakit ka. Sige. Pero hindi ko sila pinakinggan. Ang aking pinaniwalaan at ang aking pinakinggan ay ang tawag ng Diyos sa aking buhay. Praise the Lord! Amen! Praise the Lord. Amen. Ang ulan ay tinawagan ng Diyos para mabuhay ang mga halaman sapagkat wala namang nagdidilig sa kabutbukan. Pero nabubuhay ang mga halaman doon. Ganyan kung magmahal ang Diyos. Hindi lamang natin nalalaman yan. Ang mga ibon nasaan kaya ngayon? Wala silang tahanan. At sa gitna ng ulan, sila'y naghahanap ng masisilungan. Pero sila'y hindi rin pinababayaan ng Diyos. At sila ngayon ay meron na mga nalang, mga nakikita, taguan na kung saan-saan ang doon sila para hintayin ang pagtila ng ulan. Kayo, napakapalad nyo. Kayo ay nandito sa isang maayos na tahanan. Bagamat napakalakas ng ulan sa labas. Kaya kayo natanap sa karating dito, aba, isa kayo sa mapapalad na tao na iniingatan ng Diyos. Huwag niyo sayangin ang bawat minuto, ang bawat segundo, ang bawat oras na dadaan dito. Huwag niyong palagpasin yan. Dito lang ang tingin, ang tahinga. Bigyan ninyo ng special na panahon ang Diyos ngayong maghapon. Bakit ko sinabi maghapon? Napakasarap makinig na salita ng Diyos kapag sariwa ang hangin. At yung ulan, may dalang sariwa, hangin. Praise the Lord. Amen.